Gaano kaya katotoo yung balitang to na sinasabi nila na naglabas daw ng statement ang Iglesia ni Cristo na lahat daw ng mga congressman o senador na boboto sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte iba-blacklisted nila. So napakalaking bagay po kasi yung boto na makukuha nila sa Iglesia ni Cristo kasi ano yun, naka-black voting sila, di ba? So, napakalaking bagay po yan, especially pag local election dahil nga hindi naman ganun kalaki yung uh, constituent nila. At yung mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ay talagang, alam niyo yun, solid sila, marami. So, kaya magpanalo sa isang distrito, mga ganyan. Kaya, kung totoo man yung statement na to, talagang medyo mag-iisip ka siguro kung ikaw yung congressman, mag-iisip ka na dapat pa ba akong pumirma laban kay Vice President Sara Duterte para ma-impeach siya o isusugal mo yung career na baka sakaling manalo ka pa sa susunod na eleksyon kahit na bumoto ka para matanggal si Vice President Sara Duterte. Ngayon, alamin natin galing mismo sa loob mismo ng Iglesia ni Cristo kung may katotohanan itong kumakalat na balita na naglabas nga ng statement na talagang i-ekisa ng Iglesia ni Cristo yung lahat ng mga congressman o mga mambabatas na pipirma dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kaya ito panoorin po natin, pero syempre bago lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video, wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. O basta ito, lahat ng pipirma sa impeachment na mga mambabatas, ekis na. Lahat daw ay, ano na, ano man tawag doon, hindi naman ban blacklisted na. Ekis na, hindi na susuportahan. Alam mo naman mga kababayan na mga congressman, napakahalaga ng suporta ng INC. Malaking bagay yun. Sa national, medyo mas ano pa, kasi alam naman natin ng national, kung sabihin na natin, di ako sure sa tamang bilang kung ilan ng iglesia. Mga siguro, i-ano na nga natin, ChatGPT. How many members of INC in the Philippines? Yan. I-chat GPT natin para baka mamay sabihin nyo naman. The official is 2.8. According to yun, PSA census. Yan ang sabi. Pero syempre, meron pa rin yung pamilya, di ba? Kaya malaki pa rin yung impluwensya nila. So, ibig sabihin daw, malaking epekto ito sa mga congressman. Sa national, medyo hindi ganun kalaki to the point na it can deliver win or lose. Kasi meron din namang mga nananalo na hindi naman in-endorse. But sa local, lalo na mga mayor, mga congressman, napaka-importante ng boto nila. Napaka-importante ng impluwensya ng INC. Kaya, sabi ng di umano, nung aking contact doon sa Central, banggitin ko daw na ang lahat ng boboto pabor sa impeachment ni VP Sara Duterte ay blacklisted na. So mukhang mukhang may katotohanan yung sinasabi dito ni Banat Bay kasi nanggaling daw mismo sa sentral ng Iglesia ni Cristo. So insider mismo ng Iglesia ni Cristo, miyembro mismo at malamang sa malamang official din ng Iglesia ni Cristo kasi nandoon sa sentral So mukhang malaki yung posibilidad na totoo nga na itong babala nila sa mga mambabatas, especially sa mga congressman, na maba-blacklisted sila. So alanganin yung kanilang magiging kandidatura sa 2028 kapag ikinalat o nagbaba ng memorandum o ng pasabi ang kanilang pamunuan na huwag iboboto yung mga congressman na bumoto
laban sa impeachment or laban kay Vice President Sara Duterte. Cancel na. Di ba? So, ibig sabihin nun, wala na. X na. So, iparating yan sa lahat ng mga congressman. Kasi ngayon, merong pinalabas ang mga congressman. Ang lahat daw, sabi according to other source from the Congress, ito naman, galing sa isang congressman, sabi lahat daw ng hindi pipirma para i-impeach si BP Sara Duterte, hahanapan ng baho, dahil alam naman natin, marami dyan mabantot, at ilalabas at kakasuhan. Yun ang pa-blackmail daw sa mga congressman pag hindi kayo pumirma sa impeachment ni BP Sara. Napanood ko lang. At saka 'di ba naglabas ng o nagbigay ng statement o ng sa plenary, nagbigay ng manifestation si Congressman Erice at si I think si Toby Chanco rin, na ang iipitin din maliban doon sa sinasabi ni Banat Bay, nakakasuhan, nahahanapan ng baho, mga ganyan. Ang isang pinapanakot pa rin daw dyan yung budget daw. So hindi raw bibigyan yung kanilang mga distrito. So siyempre kung walang project na may bibigay yung congressman, siyempre yung mga constituent niya mawalan ng gana, di ba? Kumbaga masisira yung siyempre may mga pinapangako yung mga congressman na yan, mga politiko na yan. So kung hindi nila matutupad yung kanilang naipangako nung nakaraang eleksyon, tapos papasok ngayon nung panibagong eleksyon, malamang, di ba, hindi na sila paniwalaan, gawa nga nasira na yung kanilang naging pangako. So yung pambablackmail ng mga congressman, yung mga namumuno diyan, mga deputy speaker, mga ganyan-ganyan, yun yung ginagamit pang blackmail sa mga congressman para bumoto para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Kaya kinokontra ngayon ng Iglesia ni Cristo yung pambablackmail ng mga matataas na opisyal dyan sa Kongreso, para yung mga congressman ngayon mag-isip-isip at mas lalo silang nape-pressure ngayon kasi so dalawa pagpipilian nila. It's either mawalan sila ng budget dahil hindi sila susuporta sa impeachment, or pipirma sila sa impeachment pero malamang hindi sila manalo sa susunod na eleksyon. Panood ko lang yan isang araw Tapos ngayon, nakatanggap ho tayo ng ganyang balita. Sabihin mo, sabi ko pa nga, naku, patay tayo dyan, baka mamaya masunog ako dyan. Kaya lang, kilala ko ho itong kausap ko. Itong kausap ko, matikas to. Yung nagbigay ng impormasyon sa akin, kung merong legit, eto'y mas legit. Kung merong credible, eto'y mas credible. Kung may authority, ito ang may authority. Kaya sure tayo, hindi ito peke. Kasi ako, so ito kumpiyansa si Banat Bay na totoo yung sinasabi niyang balita rito na iba-blacklisted ng Iglesia ni Cristo ang mga mambabatas na pipirma para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Kasi kung medyo alanganin yung balitang yan, hindi susugal si Banat Bay na alam niyo yun, i-broadcast yan. So since ang nag-utos pa sa kanya rito galing mismo sa sentral ng Iglesia ni Cristo, so mataas yung probability na totoo yung kumakalat ngayon na balita na iba-blacklisted nga ng Iglesia itong mga congressman na boboto sa impeachment. Kasi ako, ayoko yung ganyan, yung maglalabas ako ng hindi ako sigurado 90%. Kahit nga 99%, di ko pa rin lalabas Kasi ayoko masunog. Kasi pag ikaw nasunog na, ibabalik at balik sa iyo ng taong bayan yan. Kaya kung maalala ninyo, di ba, meron din silang mensahe sa akin noon na sinabi na lahat ng boboto ba yun sa, nakakalimutan ko na or against sila sa PI. Maraming dyan, meron pa mga peking troll dyan Taga-INC ako, walang ganyan. May mga ganyan-ganyan pa Sa loob-loob ko, malakas sa loob ko. Kasi sa pamunuan na ko narinig Doon mismo sa sentral nang galing yung mensahe. So, malakas sa loob ko. Hindi ko ipupusta, magagalit sa akin yung mga yan. Totoo.
Magagalit sa akin yan. Di ba? Eh, sa akin naman ako, una-una, hindi ako kandidato. Hindi ko kailangan na sumipsip sa kanila, pero ayoko rin na magalit naman sila sa akin. 'Di ba? Bakit? Kasi marami sa kanila ang ating followers nanonood dito. Malamang pinapanood nila ito ngayon. Kung meron man ako mali sa sinabi ko, patawad. Hindi, biro lang. Hindi, kasi baka mamaya mali si ChatGPT na 2.8. Sabi, 2.8 million to nearly 3 million. Yun ang sabi ni ChatGPT. Ewan ko, bisa naman nagkakamali si ChatGPT. Nag-aaway ka kami yun eh. Oh, subukan ninyo kausapin si ChatGPT. Sabihin mo sa kanya, mag-illustrate ka nga o gumawa ka nga ng meme na kung paano kita itrato this week. Tinan mo. Sa akin, laging masama ugali niyan eh. Oo. Totoo, walang biro. Gusto nyo malaman? Try natin ngayon. Huwag na. Anyway, mga kababayan, na yun po ang kanilang announcement. Hindi ko naman masabing announcement, pero yun ay nanggaling at narinig ko. Iparating nyo na lang po sa mga congressman ninyo. Tingnan natin. Malay mo, magbigay sila ng statement. Kung hindi man sila nagbigay ng statement, basta sinabi ko. Basta ako sumunod. Alam mo naman ako, I'm the soldier of truth. So yun, tingnan lang natin kasi malapit nang magbutuhan ang mga congressman sa plenary kung may impeach ba si Vice President Sara Duterte sa House of Representatives o hindi. So may mga congressman doon na humihiling na isulat o itaas yung kailang mga kamay kung sino-sino yung mga boboto, sino yung mag-abstain, sino yung mga hindi boboto laban sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. So magiging exciting ngayon yung mangyayari dyan sa House of Representatives dahil kumbaga may consequence na mangyayari sa mga congressman na boboto rito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. So abangan natin yan. So maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.